na sorpresa mismo. Dahil ngayong araw na ito, ako ay speaker sa Church of the New Covenant, San Fernando, Pampanga. Dahil merong groundbreaking ng 10:30, papatayo nila kanyang bagong parsonage. Ngunit noong may investiture dito at ako'y nakita ng ibang mga taga Central Church, meron akong mga narinig, naobserbahan, gusto nilang sa simula ay makita ako. Ako ay nagsabing pupunta ako at mag-greet lamang sa inyo. Ngunit, salamat sa ating mga pastors. 4 na congregations, pinagkaloob nila na ako ang magsasalita. So, salamat po, mga pastor. Ang ating bagong admin pastor, si Reverend D.S. Subinel at si Reverend Fe narito. Tama naman at wala si Dr. Mendillo nasa bakasyon. So, I'm very thankful na ako ay may pagkakataon. Mga kapatid, sana maunawaan ninyo, ako po ang bagong bishop in residence dito sa Central Church. Ngunit meron pong almost 600 local churches sa Manila Episcopal area. 27 districts. Karamihan sa mga linggo, 2 beses ako nagsesermon, umaga at hapon. Sana maunawaan po ninyo. Kaya nga nakikiusap ako kay Bishop Danny na kung pwede ay patuloy na tumulong sa ating iglesia. Ako'y natutuwa sa choir. Laging magaling ang choir. Sino bang nag-lead sa choir? Aking kaibigan. Salamat din sa aking mga kamag-anak na Respicio, si Atty. narito. Salamat at nandito tayo. Tayo po ay manalangin. Purihin ang iyong banal na pangalan, o aming Panginoon. Pinupuri ka namin. Nawa, mabigyan namin ng ngiti ang iyong mukha sa aming pagdiriwang ngayong umaga. Ipuin ang labi ng iyong anak, mangusap ka sa amin, at banal na Espiritu, puspusin niyo po kami. Nais naming marinig na malinaw at mabigyan ng inspirasyon sa magitan po ng iyong mga salita na maihahayag sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ipinagdiriwang natin ang isa sa pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Ang tinatawag na Pentecostes. Sa araw na ito, maraming taon nang nakakaraan, 2 pangako ang natupad. Una, ang pangako ng kapangyarihan. Kung maalala natin ang binasa kanina ng ating liturgist, ang Gawa 1:8, ang sabi niya, darating sa inyo ang banal na Espiritu at kayo ay makakatanggap ng kapangyarihan. Pupuspusin kayo at kayo ay maging makapangyarihan sa inyong mga ginagawa. Ang pangalawa na natupad ay yung pangako ng pakikiisa at pagsama. Naalala natin sa Great Commission, Mateo 28, ang sabi niya ron, at ako ay sa inyo, ngayon at hanggang sa wakas. Kapangyarihan at pakikiisa, pagsama, mga kapatid. Nawa, tinanggap natin ang dalawang ito. Itong araw na ito, mga kapatid, ang mga apostoles at mga disipulo ay nagkakatipon at sila'y nagkakaisa. Wari bagay sila'y nagka-fellowship, sila'y sumasamba, sila'y nagpupuri. Merong pagkakaisa sa kanila. At maya-maya ng kaunti, meron silang narinig na dungdong, malakas na hangin, at meron silang nakitang mga dila ng apoy na bumababa. Sila po ay nakaranas ng kakaibang karanasan. Nagbago ang kanilang mga paningin, pananaw, at meron panibagong sigla. Kung aking tawagin, may alab sigla. Isipin natin ito, mga kapatid. Sige nga, isipin nyo
Kung naisip niyo ako ng Pentecostes, hindi niyo ba inaasam, sana ako ay naroon din? Hindi ba? Sana ako rin isa sa mga 12 apostol o isa man lang sa mga ordinaryong disipulo upang nakita ko rin naman ng lubusan si Jesus, upang narinig ko ang kanyang mga pananalita. Hindi ba natin inaasam na tayo rin naman ay nakatunghay sa mga mirakulong kanyang ginawa? O tayo rin naman ay personal na pinagaling ng ating Panginoon? Ngunit hindi nga po nangyari yun.